Eto, pakinggan natin mga boss, yung statement naman nung magaling na dating legal counsel ni Pangulong Duterte. Reaksyon ng Malacanang, fake news daw, fake news si Presidente, mali siya. Maliho kayo doon. Pakinggan niyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang eh. Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint na Ano sinasabi ko? Kasi yung spokesperson niya, executive secretary, hindi naman yun kasi ang trabaho ng executive secretary. Ang trabaho ng executive secretary, ipagprito ng itlog si Bongbong. Araw-araw. Etong spokesperson, alter ego talaga ng presidente. Kung ano yung lalabas sa bibig niya, yun talaga yung posisyon ng presidente. Walang Diyos, wala eh. Ayaw nila magpasweldo siguro. pagsalita para pinag-aaralan niyo muna. O nagre-react kayo yung UNCAB was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko dun sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine niyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act. Kung yung sinabi niya nandun din. Pero alam mo, laman din ng balita si Pangulong Duterte yung regarding dun sa 2025 budget. Kasi sa interview niya sa Davao City, dating Pangulo, kasama niya si Congressman Isidro Ungab, yung dating chairman ng House Appropriation Committee, tinawag ni Ungab na depektibo ang niratipikahan ng Kamara at Senado na BICAM report para sa 2025 national budget. Napansin ng mababatas na maraming blanco sa naturang report na karamihan ay nasa Department of Agriculture o on-program appropriations. Kaugnay niyan, Attorney Sal, pinalalahanan ng dating Pangulong Duterte ang mga mababatas na maging transparent sa national budget. Bakit blanco? And pwede bang mag-ratify yung presidente at yung BICAM ipapirma nila sa Pangulo na may mga blanco ang budget, Attorney Sal? Alright. Number one, kasi Nina, bigyan niyo muna ako ng hindi ko man narinig yung sinabi ni Presidente Duterte. Hindi ko rin narinig yung sinabi ni Kong Ungkab. So pinadala nila sa akin yung mismong video. So pinapakinggan ko si Congressman Ungkab. Ang sinasabi niya, doon sa bicameral report, hindi ko yung yung General Appropriations Act, merong mga unsigned portions. O madali sabi, bakit ganon? Yun ang tanong niya. Kung yun ang sabi niya, hindi pa pwede, mali ito. Ang tanong ko ganito. Teka muna, yung bang unsigned portions doon sa bicameral report, na-incorporate ba yun sa General Appropriations Act assigned by the President? Kasi kung totoo yung sinasabi niya, yun yung opinion lang ho ito ni Presidente Duterte, tama. Kasi nga, magiging irregular. Pero ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, fake news si Presidente, mali siya. Maliho kayo doon. Pakinggan niyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang eh. Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint na tagapagsalita para pinag-aaralan nyo muna. O nagre-react kayo yung UNCAB was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko dun sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine niyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act. Kung yung sinabi niya nandun din. So kung totoo yun, tama ang opinion ni Presidente Duterte. Makukulong kayo pag ginagawa niya. So wala akong masama sa
sinabi ng pareho, kayong bahala mag-examine. With this issue na ni-raise, no, ni Congressman Ungab and the former president, can we demand Congress na ilabas or yung transcript ng BICAM? O definitely, bakit naman hindi? Unang-una, alam nyo, ever since, nung unang lumabas yung BICAM, I was already questioning the Constitution. Ayun kalinaw-linaw na sinasabi dito ni Sal Panelo. O na ang hirap kasi, wala kasi kayong spokesperson. Ang hirap kasi, walang nagre-research sa inyo. Ang hirap kasi, bakbak kayo ng bakbak, hindi nyo muna tinitingnan, hindi nyo muna inaalam, nakita nyo lang yata sa Facebook, ni-reactionan nyo agad. Puro pa naman yung mga fina-follow yung mga media outlet, puros mga fake news pa. Kaya ayan, ngayon nakuryente kayo. Paano kayo ngayon re-rebound dito? Kahit balik-tarin mo yung live stream na yun, wala kayong maririnig dito na binabatikos ni Ungab at saka ni PRD is yung Malacanang. Di ba? Mas mabuti. Sabi ni Wilson Raso, Boss Dada, draft lang daw ang hawak na papel at nakuha ni Kong Ungab. Oo, ha? Okay ng ina niyan. Draft? May pirma? Saan ka makakita ng katarantaduhang draft na papel na may pirma? Pati yung pirma, draft, putangin na niyan. Lokohin yung lelang nyo. Mga gago. Si Duterte to. Putangin na kung si Libayan nagpakita ng papel na yan, hindi ka maniniwala talaga, tanga yun eh. Pero si Duterte to, we're talking about the ex-president and the best president of the Philippines ever ang naglabas nito. At may pirma. Anong pinagsasasabi nyo? Utangin na yan ang problema sa mga vlogger na tanga. So, ang tanga naman nun, draft. Draft, may pirma. Lukuhin mo, lelang mo. Pwede ba yun? When you sign a document, you're authorizing it. You're authenticating it. Putangin na itong mga gonggong talaga eh. Tarantado rin, no? May pinakitang mga papel sa vlog niya. Utangin na, sino ba siya? Sino siya? Gago ba? Congressman ba siya? Utangin na kung vlogger siya at meron siyang papel, putangin na baka pampunas ng puwet yan. Ang tinapay. Wilson Razo, mas maniniwala ka sa papel noong vlogger kesa sa papel na hawak ng dating congressman, dating may hawak ng posisyon ni Zaldico for two administrations. Alam niya yung kalakaran. Mas maniniwala ka doon sa tangang vlogger kesa dito sa congressman na aktibo pa, na pwede siyang bigtiin ng kongreso dito. Active to na congressman. At saka dating presidente na abogado. Magpapaloko. Si Ungab 50 years na yata sa service. Sa Congress, sobra 20 years na yata. 15 years lang siya sa Congress. Pero, niya, mas maniniwala ako sa vlogger na may papel na hawak. Putang ina niya, pwede ako mag-print ng papel. Kahit anong papel. Pero itong mga to, never tong pupunta sa isang live telecast na mag-aakusa sila nang wala silang ebidensya. Ayan, pinakita pa, may pirma. Nakikita nyo ba yung mga pumirma doon, yung mga nakapirma doon? May nakita na ba kayo na nag-react? Ang Senate, nag-react na? Ang Congress, nag-react na? Hindi pa? Anak ng tinapay. Finality of a bicameral report. Kasi, di ba, upper house, may kanya-kanyang version. Hindi naman sila nagkakapareho. So, ginawa nila, nag-create sila ng BICAM. Pero yung BICAM, binubuo lang yun ng ilang tao na kumakatawan doon sa dalawang sangay ng Kongreso. Hindi dapat yun, sa aking pananaw, pag hindi hindi align, o di tumawag kayo ng special session, kayong dalawa, doon yung pag-usapan yan. Ayaw namin yan. Gusto namin to. Magkaisa tayo. Hindi yung, di ba, yun yung sinasabi ni Inday, kayo lang dyan eh.
O hindi ba, kagaya nung kaibigan nating isa na gusto maging senadora na nagkukunwaring kalaban yung kapatid, yung pala, hindi naman. Kontrang-kontra siya sa ganito. Ay, hindi makakapasa. Yung pala, nung nagkaroon ng biglang 26 billion yung kongresista, 6 billion biglang nakapasa. Yan o, hindi maganda eh. Kaya, Diba? Tama yun. Yun yung sinasabi nito. May magic talaga nangyari. Ayun na, ayaw daw nila. Ayaw. Pucha, biglang hinati. Oh, hindi. 6 billion ka. Ay, talaga? Puta kita, okay na. Loko-loko, di ba? Doon pa lang, alam mo na eh. Na yung magic, yung hocus. Sinabi na ni VP Sara yan eh. Sinabi na ni Inday Sara yan. Meron akong hininging budget sa Kongreso. Pucha, pinasa nila. Meron silang inapprove, pinasa sa Senado. Nakita ng Senado, o bakit ganito? Bakit ganyan? Ba't may mga dagdag? Hindi naman hinihingi. O, pucha yan. Ano nangyari? Pagdating sa BICAM, approve. Pagdating sa BICAM, approve. Pirmado ng presidente, pasag. Yari, batas. Si Inday, sabi ko nga sa inyo eh. Inday Sara said it. Sinabi ni Inday Sara, makikita nyo yan sa GAA. Inday Sara said it. PRRD said it. Ungab said it. Ano pa bang kailangan natin? ever since, sinasabi ko, ang source of corruption is access of the members of Congress to money. Dapat talaga tanggalin na yan. Executive lang dapat yan. Wala nang budget allocated for the members of Congress in whatever form. Para wala nang problema. So are you saying tanggalin natin ang power of the purse? Hindi, ang power of the purse, sila lang ang magdi-decide. Doon sa executive na, ito aming panggagastos. Tingnan nga namin kung tama yan o mali. Pero ang ginawa nila, ito, lagay mo dito para makakuha kami dyan. Ito, lagay. Hindi po pwede dapat mali yun. Dapat, Ayun yung sinasabi dito ni Banat Bay kanina sa segment namin sa SMNI. Ang power lang dapat nung nitong lower and upper house, dapat magano lang, hindi mag-allocate, mag-approve or mag-disapprove. Yun lang dapat ang nila. Ang kapangyarihan nila, hindi daw sila dapat naghahati-hati sa ganito, hati sa ganyan. Dapat daw walang ganun. likely, wala ka ng access. So, kailangan natin ng charter change, ay pagbabago ng konstitusyon. Kailangan For mo that- ng pagbabago ng saligang batas, kailangan mo ng pagbabago ng gobyerno, kailangan mo ng pagbabago ng sistema. Napalitan na lahat, baguhin na pati mukha ni Jay Guevara. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng orden